Biyaheng Tabu, mapapakinggan na sa Radyo Natin FM. Alamin at pasyalan ang mga magagandang tanawin ng Tabuk City. Mga lugar na tunay na maipagmamalaki na pwedeng mag-adventure, mga tourist spots, ang ekonomiya, mga produkto, mga festivals, at mga impormasyon ukol sa turismo ng Tabuk City. Malalaman na at mapapakinggan sa FBT Forward Biyaheng Tabu. Hatid sa inyo ng City Tourism Office ng Tabuk City. FBT Forward Biyaheng Tabu. Every other Friday, 5 to 6 p.m. Mula sa Radyo Natin FM 103.7, hatid sa inyo ng City Tourism Office ng Tabuk City. Narito na ang FBT Forward Biyaheng Tabu. Forward Biyaheng Tabuk. It's December 5, 2014, another Friday and another 1 hour to spend. Dito lamang po sa Forward Biyaheng Tabuk. Hatid sa inyo ng City Tourism Office. Good afternoon once again. My name is John B. Ayan, makakasama niyo po kami hanggang alas 6 po mamayang gabi. So, Forward Biyaheng Tabuk, syempre hindi mawawala yan. Kasama natin ang ating City Tourism Officer. Walang iba kundi ang gumagandang si Ma'am Arlene Odiam. Magandang hapon, Sir John P. Ayan, good afternoon ma'am. Kumusta na? 2 linggo na naman na nakalipas. Oo nga. Magandang gabi, ay magandang hapon. Ayan. Tabuk City, Merry Christmas. Ayan. Kakabsat nga taga-Tabuk, kada kayo aming nga dumdum nga, iyam-yaman mi una, iti panangkad kadwayo kada kami, iti every other Friday, nga umay mangi padpadamang kada kayo, iti biyahe tayo, iti nagduduma nga nagkakapintas nga lugar dito Tabuk, hanlang nga dijay, nukit di iti paspasamak, nga napipintas, kakapintas dito Tabuk. Kan kadagiti damdamag pa'y kakabsat nga haan lang ang kakapintas nga experience when no lugar nga digiti agkakapintas nga achievements dagiti opisyales tayo. Nga isumot nga rod iti ayan iti topiko tayo tatanga nga aldaw. So magandang hapon ulit sa inyong lahat. December 5, so ilang araw na lang ma'am. Pasko man na. Wow. 20 days na lang. Oo. At madamdama, mamaya kakabsat is marami tayong guests. Okay, grabe. Pero bago yun, syempre, alamin na, bago natin intervene ang ating mga guests, syempre, Forward Biyaheng Tabuk tayo about tourism. So, una muna, narito po ang mga updates mula sa ating City Tourism Officer, kay Ma'am Arlene. Kakabsat, dagiti maipadamag mi nga umay nga aktibidades tayo, itatang umay nga lawas, umay nga Domingo. Kat ada nga iti conduct dito yung historical activity. This is a seminar workshop and it is a national activity. It is a seminar and workshop of history writing. Ano po? And this is initiated by our KSC Teacher Education Alumni Association Incorporation, KSC Liberal Arts, KSC Historical Society. So, dito'y kakabsat kit no December 11 to 13, 2014. Kat manamnama tayo nga dumanin iti bisbisita tayo kakabsat nga agapu iti sasabali nga probinsya, ken munisipyo nga umay agatendar ito'y nga activity. So, tourism, kakabsat, tourism manan ata aduti umay bumisita kada tayo. And on December 15 to 17,
matuloy yan kakabsat, iti launching tayo, iti Naning Community Life Tour. Ngayon tayo nga ro in preparar, babayan iti panang ito tayo, iti na dumaduma nga seminar, kadag ito yung kakabsat tayo, nga frontliners nga makuna, ito'y Naning Community Life Tour. So, akas jay mo ng activity nga in announce ko tatay, adumanan kakabsat umay tayo mapasangpet nga bisita nga umay dito'y tabok, akas karagiti national media, tri-media po kasi may manggagaling sa news, sa TV at saka sa radio. And all our tourism officers from the region, Cordillera, will be coming also. And handang nga digay apo, adutin na imbitaran nga travel and tour agencies and as well as hotel owners of the Northern Philippines. So, nagaduot ikakabsat tayo nga umay, bumisita kada tayo, kinumay mangipadas ito'y nga intayo i-lounge nga Naning Community Life Tour. And we would like to take this opportunity to thank our Department of Tourism Regional Director Ma'am Purisima Mulintas, tayo sumat nga ron kakabsat iti mang tutulong kada tayo, kada ito'y nga development iti syudad tayo, no panggap iti tourism, iti mapagsasawan. And handa nga di kakabsat, adamanin iti may sama nga napinpintas nga umay tayo nga umay dagiti tourist ay Tabuk City Producers Association and si Kapi dagitoy apo dagiti producers tayo nga agar-aramid ka dagiti na dumaduma nga products dito nga may laklako, may display kan maiparamag tayo mat iti na dumaduma nga ili ket agkaroon daman iti Christmas Bazaar from December 12 to 21. Babayan iti tulong, kakabsat iti awan sa Bali, no nga dagitoy Department of Trade and Industry, and hello Ma'am Grace, and of course our city government of Tabuk, and our other and their other sponsors. So yun po. So December 12 to 21 kakabsat adatag display nga Christmas Bazaar para kadagiti amin nga products tayo. We patronize our very own local products. So, mapantayon to amin, nga mangkita iti magatang tayo, nga mabalin tayo nga iregalo kadag iti loved ones tayo dito Christmas. And, the highlight of our activity, tourism activity, this December, we are very happy to announce that we are going to host the first National Motocross Night Race. First National Motocross Night Race at Tabuk City, Kalinga Province on December 27 to 28. Katiti dumaduma nga detalya nakakabsat kating kami to ibagano next Friday. We are still on the preparation stage and we are very, very happy to inform that this is a concerted effort of our city and provincial officials, and of course our private partners who are very much what is this? Yung mga private partners po natin na very, very active sa pagtulong po sa pag-usad ng ating tourism. Tourism in the city. Hello, Sir Gary Nang. Ni Sir Gary Nang apo iti overall nga events coordinator na dito nga First National Motocross Night Race Tabuk City, Kalinga Province, and of course our City Tourism Office and our different tourism associations with the organizers also coming from the Northern Philippines, most especially Cagayan and Isabela. So yan po, abangan po natin lahat yung mga activities na yan, kakabsat, kat numan dapat idamagyo, you just visit po our office or you just call us or PM us at our Facebook.
So, yan po, Sir John P. Yan. Ang Ang dami. mga updates natin sa tourism. Daming mga activities ngayong December. Lalong-lalo lang yung motocross. 2 nights, mama. 2 nights. And Sir John P., ang isang maganda po dito, hindi lang siya national. Of course, if it is national figures will be coming. So Wow. our national riders will be coming here. If you know Glenn Aguilar, mga yon, si Jordan Herrera. Yun. Hindi lang siya celebrity, motocross rider din siya. Talaga lang. So, yon. And of course, yung ang mga celebrities natin na gustong-gusto po ang na manood ng motocross, they will be coming like Christine Reyes. Wow. Yan. Christine so, Reyes. yes, we will be expecting many visitors from the national and from the celebrity world. Wow, mga artista darating sa 27 and 28. So, where is the venue, ma'am? We have already talked to with our provincial governor, and we are very thankful that our provincial governor is very supportive to all our tourism programs in the city, and of course in the province as a whole. So siya po ang nagsabi na doon na po sa athletic bowl ulit. Because it is a night race. Maganda. And ang nakita po kasi ng mga organizers natin, most especially our riders, na magandang mag-night race doon because of the lights that our provincial government have installed there. Yeah, the lights na itirabi. Maliwanag yan. Yan, kaya maliwanag siya. Yan po. Kaya abangan po sa December 27 and 28. Maraming artistang darating, punta kayo. Di lang yung motocross. Okay? So yun po mga kaibigan ng mga activities mula po kay sa ating City Tourism Officer, Ma'am Arlene Odjem, mga activities, mga upcoming activities ngayong December, all about tourism. So kung bakit po tayo nandito ngayon, bibiyahe po tayo papuntang Barangay Dagupan Sentro, di po ba? Okay. Dagupan Sentro po tayo. So makakasama natin ngayong hapon ng December 5. Unahin natin si Ma'am Virginia Magaaw, ang secretary po ng Dagupan Sentro. Okay? Of course, ang ating supervising administrative officer ng Office of the Vice Mayor. Walang iba kundi si Engineer Domingo B. Burcio. At syempre, ang ating barangay captain. Si barangay captain ng Dagupan Sentro, walang iba kundi si Castor Baby Kayaba. Ang barangay captain daw na baby pa rin hanggang ngayon. So, unahin natin si Ma'am. Baka gustong bumatin si Ma'am Virginia. Hello, Ma'am Virginia. Hello, kapatid Santi. Salamat sa kay Ma'am Arlene for inviting us ngayong hapon. And magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat naman nakikinig. Maraming salamat talaga sa araw na ito at nabigyan na naman kami ng panahon. Pagkakataon. Okay. Yun po si Ma'am Virginia. Of course, narito rin po si Engineer Domingo B. Burcio, ang Supervising Administrative Officer ng Office of the Vice Mayor. Good afternoon, sir. Good afternoon, John P. Yeah. Hello, naimbag nga malam tayo amin kakailyan nga taga-Tabok. Kastamot tayo, nag-ito'y listeners tayo, dito'y programa tayo nga forward biyaheng Tabok. Okay, yun po si Engineer Domingo P. Burcio. At syempre, ayan, narito rin po si Barangay Captain Castor Baby Kayaba. Maraming salamat, Mr. Binongor, Mr. Jante. Gayon din kay Madam Arlene Odjem, City Tourism Officer ng Tabok City, at sa kanyang napakagagandang mga kasamaan, ang kanyang mga staff. Magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, yan ba? So, pag-uusapan natin, di ba, Ma'am Arlene, it's all about yung pinanalunan nila na national awardee po sila ngayon. Di ba ba? Oo. Akas na ko nakakabsat, haan lang nga nagitilugar. Iti no turismo ti pagtutungtungan, haan lang nga luglugar. Kan
experience iti mabalinti nga ipakita kada gito iparikna kada gito turista. No ket di iti kakangronaan kakabsat ket kinatao tayo ket kinaramid dagiti tattao tayo ditoy ket naggasat tayo launay kakabsat ta nagdakkel iti achievement iti barangay officials tayo iti Dagupan Sentro. Nagdakkel iti tulong dati turismo aping ako nakanadakkel tulong dati turismo madama tayo kakabsat gapu ta ubing pay lang iti turismo dito Tabuk madama tayo nga isimsim pa dagiti madi nga impression dagiti sabali nga luglugar dito ili tayo ket babaen ditoy kakabsat haan laang nga datayo ti mangitrabaho at dati taga-Dagupan Sentro barangay officials nga nangaramid iti national nga pakanggan tayo kakabsat ket dakkel nga tulong daytoy tababaen iti kakapintas nga inaramid da di barangay da naamuan manen iti Tabuk City na imarka manen iti Tabuk City iti puspuso iti Pilipinos babaen ti panangala iti award da ken dagiti pay daddu mga awards da di previous han mat apo nga ibagada nga kalinggalaan dayta nya maibaga nga Tabuk City Kalinga. Tabuk City Kalinga nun mamin ano nga inawardan da isuda kin namin anumat nga imbagada iti from Dagupan Sentro Tabuk City Kalinga no kunada apo na imarka-marka ti ulo puso ken utek dagiti tattao ti Pilipinas apo. So they have contributed a lot in our tourism. Yan po. Dito gapuna kakabsat no apay nga dito forward biyaheng Tabuk ket tayo inimbitaran dagito opisyalis tayo nga naging national awardee. Ayan po. Okay, national awardee. So about the national awardee, barangay captain, pag-usapan natin ano ba tungkol po dito sa pinanalunan yung national awardee na ito, Cap? Ito po ay tungkol po sa programa ng Department of the Interior and Local Government na Lupong Tagapamayapa Incentive Awards tungkol po doon sa mga kaso na mga ipinapile po ng mga constituents natin. Yan po isa pong programa ng DILG. Ngayon, pakiulit mo ulit yan. Tanong. About dito napalanulan yung nangabakan yung National Awardee Cup. Nya ba may gapugin dito? Di ay nangabak kami. Nanalo kami ron. Una sa regional awardee kami. Ngayon na-nominate kami bilang national. Top 3 sa national. Sa national. Ngayon hindi pa natin alam kung sinong magna number 1 and number 2 o number 3. Last year top 3 ulit tayo sa national. Nagpapasalamat na rin po kami. Kaya nakuha natin top 3. Ngayon, itong taon na to, according to the National Board of Judges Chairman Bernardo Abisamis, sa napakaganda pong inihanda, lalo-lalo na nila Madam Arlene nung dumating noong November 5, ang grupo ni National Board of Judges Chairman Bernardo Abisamis at kanyang makasamahan, do sa reply message niya kay Honorable Engineer Ferdinand Bituban or beloved Mayor, nasabi niya na sa loob ng 16 na taon niyang pag-iikot sa buong Pilipinas, dito lamang sa siyudad ng Tabuk, Barangay Dagupan Sentro, niya na ranasan na napakainit at napakagandang pagsalubong ng ating constituents. So, tourism na rin, no? How we receive and how we treat our visitors. May maganda na po ding comment ang ating secretary po, Secretary Abisamis. Former Court of Appeals Justice, si Justice Bernardo Abisamis. At yung anak naman niya, isang member din ng NBOJ, hindi nakarating nung November 5. Siya naman si
Honorable Edmond Abisamis, ang presidente ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. Ayan. So, we are really very, very proud. Ano po, kasi of all the barangays, ilang kayang barangay ang Pilipinas? 1,000 yan, ha? 1,000 yan. And all were validated with regards to this program. Tapos, kahit top 3, malaking bagay na po yun, yung first na award nyo na you were top 3, malaking bagay na po yun. Lalo na akong top 1, no? Yun. Ayan. So, we are really bringing out on the map yung Tabuk City. Nakikilala na po ang Tabuk City dahil po sa mga efforts na ito. So, ayun, Sir John P., may tanong ka? Iyan, ma'am. Baka may masasabi rin ang ating Supervising Administrative Officer with regards to yung napanalunan po ng Dagupan Sentro, the National Awardee, sir. Good afternoon. Yes, John P. Yes, sir. Ayan. Ano ba tungkol dito? Baka may dagdag ka sa sinabi ni Kapitan kanina, sir. Siguro sa noong 2011 kami nagsimula nakakuha ng regional award. Ang natatandaan ko naghirap kami sa mga documentation, Wow. yung mga packaging ng mga reports, lahat-lahat. Parang pinaghirapan namin talaga yan, pinagpuyatan. Kami lahat sa Lupon, and then lalong-lalo na ang ating Secretary of the Lupon, si Sister Bargie. So we were able to beat the deadline set by the DILG at the regional level. Dinala pa namin yata na personal yung kwan dahil because of the deadline set. So yun yung natatandaan ko at doon po kami nagsimula. And we were adjudged as the regional winner. Wow. That time, 2011. Then sunod-sunod na po yun. Opo. Sir, anong pangalan nung award? Lupon ng Tagapamayapa Incentive Awards Regional Winner. Wow. So, it is a peace, regarding peace and order program po ba yun, sir? Kasama na rin yun. Yung programa yun ng kasi Tugdiklag di cases. Yan tinayo ni Apo Ferdinand Marcos nung araw yung Katarungan Pambarangay Law 1508. Ay, okay. Kasi according to Justice Bernardo Abisamis, itong nakaraang pag-validate niya, nakatulong kami ng almost 513,000 pesos na dapat magastos ng gobyerno nasyonal kung hindi dito sa mga programa nila NATO. Kaya tungkol sa judiciary yata ito. Tama ba yan? Opo. Judiciary. Yeah. So, sir, with that award, ano po ba yung mga programa nyo na magaganda sa Dagupan Sentro na nakita nila or validate during the coming of those team na nag-evaluate sa barangay natin? Ma'am Arlene, yung namit namin yung criterias. Kasi mayroong tatlong major na criteria. Itong efficiency in operations. Na ito ay tungkol sa pag-obserba. Diyan panag-obserba nga, diyan ay procedures, diyan ay deadlines, proper recording, may panagka-read complaints from the filing hanggang doon sa pag-hearing, hanggang sa matapos. Ganun. Okay. And yun ding pag-conduct ng mga monthly meetings ng mga Lupon, exclusively on KP matters. Tapos yung systematic na maintenance ng mga records, yung pag-submit ng mga records, pag-ayos ng mga ito, at pagkumpleto sa lahat ng mga papeles tungkol sa bawat kaso na it is being filed doon sa opisina. Yung timely submission ng mga reports. At yung ikalawa naman, yung effectiveness in securing the objectives. Di ngayon lang ang epektibo ngay nga pananggunod di ngay panggap iti katarungang pambarangay. Kasi alamot lang di ngay na dumaduma ngay nga banbanag ang masapul masurot tapno tikas takat napintas iti ngay resulta na and talaga ngay nga
masabot da dyan ni kasapulan based on the KP law. Kata ditoy kasapulan nga 90% di kiti kaso kat masapol nga dagitoy kata na-solve against against the dyan ngay number of cases may i-file. Kat iso nga iti past in 2012 we had 59 cases. At damat iti 54 cases nga na-solve out of 59. So 5 lang yung hindi. Oo. Tapos itong 2013 at dati 55 cases mo lang. 54 cases man ang tinasolve. Wow. Kaya isa na lang ang na ikan iti certificate to file action. Na endorse nga iti court. Kata di may sapay nga criteria so di awan ko mga iti na reopen, na repudiate or kada ngay nag-recur nga case. Isa yun na criteria din. And kailangan di nga panangtungpal da kada ni contents iti amicable settlement. At least 80%. 80%. Oo. After the jay, close na. Wala na, friends na ulit sila. Or wala nang kwan. After 10 days na ma-settle yon, close na yung kaso talaga. Nang awan nga iti awan to umay kadakwa da both parties nga mali datoy hanga da iti kayat ko ganon. Talaga after 10 days, close na yung case, terminated na talaga. And we had to see to it na dagiti manbanag nga nagunag iti settlement. Dagitoy katungpalan dagiti respondents. And we thank God kasi talaga nga most of the cases mat nga naaramid ta amicable settlements na talaga nga tinungpal dagiti respondents. And saka may sapay di ni adagiti kaso nga no na i-file at morning masob dan iti afternoon na hearing dan. Ta everyday nga ag-report ti kapitan. Talaga nga daily ag-report except in cases for in nga travel isuna out of town. Kata dayjay pa iti maysa nga nakita da nga na saya at mot. And diti ko na da nga noon day break kaya nga kung minsan madama kami mangan. Siyempre noon break. With those accomplishments talagang nakitang-kita na hindi nila iniiwan yung kanilang barangay hall, no? Iso nga dayjay pa iti may samot nga nakita da and dayjay wagas iti panag-settle kasi impartial naman kasi si Lupon chairman at the same time dagiti kaskaso kat most of the cases pa kat once lang nga may hearing so na manmanuti na twice or thrice na hearing kat dagiti and number one kasi talaga nga before the hearing siyempre ikararaga na lang kina Apo Diyos ikararaga na lang tapno tikas takat masapong nga iti tulong ni Apo Diyos tapno makodejay kat talaga nga isuti arami din mi pay ta ni kapitan mo't lang kada iti may samot lang nga nabibinamot lang nga importante unay. That's why everything is going smoothly. Iti third nga criteria so di ni ko na dang creativity and resourcefulness. O doon na nagpo ang mga iba pa. Ditoy adarigiti ko na dang nga innovations ba nag-introduce nga kadagiti mediation techniques ganon dagiti ni wagwagas mabaling adanto ibaga ni kapitan pa ija banamdama kat kastamot adati masapo nga we have to adangay ti report pintas nga relationship with the agencies concerned nga tikiti kat adati pwede dang maitulong kan adangay ti kaslang nga mabalinta nga ipaay tapno ti kas dagiti kaso kat masolve kas kasi ako DSWD, PNP, o sa court, ganyan. Kata, dayjay may sapay, so nga napinta si coordination yung katakwata mo. In fact, repetitive ed kasi no, dati estudyante nga may kaso dita, siyempre, alaan mo lang titulong man ng school. So nga, dagijay, and italo nga criteria. Kasi so nga, dagijay, and trainings kay Ma'am Arlene dikiti Lupon tiki requirement kat at least every year kailangan may training and if you remember we only had a training since 2007 idi 2009 and the second training was 2011 di twice lang kailangan nila talaga every year pala yung kailangan may mga updates nga kailangan din yung mga updates na malaman ng mga Lupon ganyan kaya at least agyaman kami ta na diti pa naka-initiate kan pa nagkandak iti KB trainings na pasamak mat
It lalo tatan. Agyaman kami kasko na ni Kapitan Tatay Jay ko na da nga forward biyaheng taga Pamayapa. Wow. Yun. Ayun ada programa yung kasday. Win. Ay, pintas garon Biyaheng taga-Pamayapa. Dijay ka dijay adati dinawat mi kani Apo Mayor. Agyama kami launay kani Apo Mayor Engineer Tuban nga idi bagami diya nga kurang kami ti training idi October this year. Siguro I think October 20s. Inaprobra na nga dagos diya dawat mi nga masapol agpa-seminar kami. Tata inokaya na nga dagos siguro idi October 31st 5 nga barangay iti na seminar ijay Golden Berries. Launching ti forward biyaheng taga-Pamayapa. FBT mit lang. Kabagyan ti forward biyaheng tabok. Kabagyan. Daki ti nag-initiate di sir nga program? Da kami ti number 1 talaga ti nag-initiate di ni Apo Mayor Max Adong from DILG. Our CLGOO. Ay po, maganda yan. Talaga nga adugayam Sir John Pinya iti na criteria na ken dapat nga i-prepare no magunod da nga national award ket dan dakdak karon man nga dimakkel ti admiration mi kada kayon sir kada kita nga inararamid yo dati maibagam Sir John P. So tinatawagan din ng pansin yung mga ibang barangay na kung pwede rin nilang i-adapt yung mga ginagawa ng barangay Dagupan Sentro, di po ba ma'am? Ma'am, about sa cases, sabi kanina may gusto kong itanong about sa cases, ano ba yung mga karaniwang kaso na na-solve nyo, ma'am? Ay, ang pinakamataas collection of money, tapos second ang physical injuries. Yung mga yun ang ti Bartak siguro ma'am. Bueno. Ada tinay-kabil sir nga na ganan DJ nga creativity or resourcefulness na i-apply yun siguro na DJ niya ma'am. So nga kasati ko na. Sir, madamag may man anya ti kas lang ada sekreto yo nga barangay officials. Apay nga what I mean is yung secret nyo how you solve things kasi awan iti agriker nga kuno ni Ma'am Tatay kan masulbar nga dagos no bigbigat ti nakaramidan na malam nasulbaran anya nga ta sir di adda kada kayo nga ngono dagay taong igamyo kat handa nga sulpang kasano sir iti kuana di siguro ti umunan di ay studya ko na Ma'am Arlene nga han siguro nga nasulping lagi jay respondent ken complainant ti style mi met natural lang before gamin nga mahiring siyempre aglawalo kami katulto ko ni Apo Secretary nga amo tayo met ni Ma'am Secretary met pastor dito no aglawalo iso na ibagbaga kanya ng iramraman mo met dito kaso nga dito get masapol at dati agpakumbaba nang nangaruna dayjay respondent dayjay amo namet nga apay na barangay isuna tanong maminsan uray sino tinalaing nga tao hanamet maayos no onte pakumbaba karkaro no dayjay na idarom isuna pay ti nangat nga to tata before nga agrogiti hearing me katuntong ko iso dati sa 1 minute. Pati DJ complainan DJ kayat na hanmet mabalin na sapol win-win solusyon. Parehas na nga naragsak no agsisina kami. Awanti naabak parehas nga mga bakta. Nung mampay nga DJ dinawat, DJ complainan na itid hanmet amin. Nung kaspar nga sa nga pulo ti itid na nung maikan ti lima sample line dijaya deti ka na yung araramidin mo. Basta win-win solution ti number 1. Ma'am Marlene.
kan sigun karagiti report siya ma'am, karagiti kuan, sir. Kas nga ti may isa nga makita mimot. No apay nga napardas, dagiti nga panagsulbar yu ti banbanag. Siguro ti may sakat gapo iti dakil nga respeto ti tao kada kayo. Kasi adda araramidan nyo dagiti trabaho yung. Hantay umot nga kunangat do mga barangay kita dangal aramidin ti trabaho dang sa bali na tangay gamin no ni barangay hall tayo ket adda nga kankanayon dagiti opisyales nga mang-entertain nga dagos kadagiti problema ti tattao isu nga napardas iti panakasulbar na. Kasi no agtugtugaw da jay nga alas 12 tawan pa lang iti tao jay kinabigatan sa tumanen masulbar no mapag-usapan pa lang dayta nga banag. Iso nga rin matimesa nga makita mi, di ba, Sir John P? Karamihan naman ganon. No, uray-nuan niya ti kinasukit ti may nga tao, no, dakkel iti tiwala na panagrespeto na iti tao nga mang tulong kadakwa no masulbar ti problema kat they submit their selves to them. No, po. Maganda yun. May kaso ka no ti bigat ma'am masolbar ti malim. Karamihan. Gaputan nga pumampanaw ni Kapitan J. Barangay Hall. Diba? Siyempre, anytime may magkakaroon ng kaso yan. So, kung wala yung kapitan doon, ay madamdaman ton. Kung nadaompay ni kapitan. So, end na, kung markaram to yung ringgor, ituloy ka. Their presence is really felt sa barangay nila. Oo. Ay, kung may reklamo, may kastoy. Awang ni kapitan, napanji tugigaraw mo na. Ito, bigat to. No? Di tuloy-tuloy, dumakdakkel. So, may mayat latan, nadjelatan ni Kapitan J. Barangay Hall. At saka, Ma'am Arlene, kasi ang isang ginagawa namin, pag nag-file na yung tao, iset na namin yung hearing. Ayun na nga po. Action agad. Iset action agad. Action agad yung isang slogan ng barangay. Tapos yung, di ba, may problema. Pag matagal yan, mas mahirap mas na mas lalala. Kas lasugat mat lang. And so, we see to it na as soon as possible, maikan nga iti solusyon. Ganon. Kaya nga, 11 cases nga, di nga na-i-file for the whole year. Nagitikat one day iti pa nag-file and yung pag-hearing dahil ganun ginagawa namin. And every day is open for hearing. Kas jeti kas nami kami. So nga no, kas man i-file tata, no available da iti malaman, kata ada nga i-hearing mo tani. I-hearing mo nga daw sa kapitan. Tapos, no i-file da mo tata, no handa nga available for that day. Into no bigat iti hearing ganon. And in case nga dahil tikat ma-postpone win ada request ti boss iti may nga party nga i-request nga ito di lang mabalino kastoy kas jay kata tirmimot lang nga dagos di kajay nga notice kan somon ganon kasing kinagawa namin. We don't have to wait for a longer time nga ma-isolve ta di nga rod kas lasugat nga that's day. Kat nagpintas niya Sir John P. Tano turismo ti pagtutungtungan kakabsat niya. Awan iti mang bisita kada tayo dito yung syudad ti Tabuk. Nuhaan tayo nga natal na. Iso nga naragsak kami unay, iso nga hindi na amuan mi daytoy kunami nga imbitaran tayo isuda. Kasi pagwadan dagito nga opisyalis ti kakabsat nga kasta kumamot ti maaramin iti daduma pay nga barangay. Nga kami nga kunang hamnyo aramidan nga gaputan nag national award pakitaan kakabsat nga at dapay lang nagiji i-effort tayo nga daduma tapno matulad tayo iti aramidan da. Kat nagdakkel kakabsat iti tulong na dayto iti turismo. Akas kinunak manen awan iti magbisita kada tayo no tayo nga natal na tayo suday ti problema tayo i-design niya po nga di ba adang ti bad impression da kada tayo regarding our unstable peace and order. Atatan da kayo ti mangi waragawan iti buong Pilipinas ken iti buong mundo nga iti Tabuk ket mapanen itang panawen nga tumaltanan ken sumaysaya aton iti tiempo ket mabalindan ti umay bumisita mabalindan nga umay nga awan iti butbuteng da kada tayo.
Ayan po, Sir John P. Iyon. Kaya may katon di bagbagadang apay di tabuk mo bang. As lagi niya ma'am, apay nga DJ ka tabuk because I'm not from here, di ba? Apay di ka pala tabuk nga nagtrabaho. Yan. Delikado di. I'm one of the nagpro-promote. Hindi naman delikado, yung mababait naman mga tao. Sabi ko nga. Kaya nagtatagal ako dun sa tabuk. Sabi ko nga rin yun. Okay? Aduti kas dyan, Sir John P. Nagkita sumang sangpot nga. Uri na kayo, kakabagyan tayo niya po, sir. Ang lang rin friends tayo. No, sumangpot, no, mumayda pa lang. Permiti but-butan da. No, dara dito yan. Kaslahanda kaya't pa yan ti agawid. Ayan. Kaya yan, mga kaibigan, ang ating barangay captain na si barangay captain Castor Baby Kayaba, ang national awardee. Ano na ulit yun, sir, yung award ninyo? Lupong Tagapamayapa Incentive Award. Yan, LTIA. Lupong Tagapamayapa Incentive Award. Yan. National yan, mga kaibigan, ang Barangay Dagupan Sentro. So, palakpakan po natin. Wow. Ayan. And then, congratulations. Congratulations. Nanagsakto yung magmakamo nga ni... Sir, dati ka nga lupon, sir. Ijay. Ma'am Marlene, since 2011. Ayan po. Kat naragsak kami nga makamo, sir, nga ada kamutin ka na kami kadwa tayo, ijay. The city government nga mang tartarabay to kada kami nga bilang manong bilang may isang parte iti naging national awardee iti Barangay Dagupan Sentro po. Ayan, straight version. So, yun po mga kaibigan. Ayan, sana nakikinig din po ang mga ibang barangays ngayon at yun, pwede po natin i-adopt yung mga ginawa po ng Barangay Dagupan Sentro. Sana rin po, hindi lang Dagupan Sentro ang ma-awardan, kundi mga ibang barangay rin. It should be replicated. Yan, para maging peaceful po ang ating lugar, lalong-lalo pa ang Tabuk City. Okay, any more questions, ma'am? So regarding iti ada ba iti programa yo sir nga inaig mat iti tourism? Ada balbalak yo no. Panggit mi ti may tulong mi dita Ma'am Arlene. Panggit ti peace and order ken beautification. Ayan. Yes. Dati madamamet nga makita yo met dati silsilaw tayo kunada. Apay do mga lugar ket nakabababa ti silaw. At ti silaw tayo dito, nakangat nga to. Maganda ni Jay Langit. Siguro nga tata damit ti phase 1 nga project ni Mayo. Dito'y pasilawan na dito'y intero, dito'y Dagupan Sentro. Nga makita yung 4.5 meters lang nakabababa. Siguro na dito'y papakasik. Siguro dito'y agsilaw before Christmas. Wow. Bantayan natin mabuti to pag umilaw na dahil ito hindi namang napakaliit lang na halaga. Dapat pangalagaan natin pare-pareho para sa atin din to kagandahan din ng ating lugar. Itong street light na project ng ating kagalang-galang na Mayor, Honorable FBT. Maganda po yan. Ayan pong kasama ng beautification na po yan pag umilaw lahat yan. Medyo mababa at napakagandang ilaw, hindi basta-bastang ilaw. Karkarusay nga kwa, nga naganan, adu iti agarami din iti napipintas ng activities. Yan o, adadagitang silsilaw. Tatantupay, kat nagaruti makita tayo ngayon, activities iti tatao dito yung Dagupan, dagito ni Agzumba, dagito yung biking, dagito yung ubing, dagito yung jogging, kada brisk walking dita. Aduda, uray nasipnot pa lang, 4 o'clock. Marami na po dito ang yes. And then, paggabi naman, marami kasi dito yakmat Dagupan ng agigyan. Makikita dagito yung families, nga pa nagsistroll, mapandat to yung park. Opo, ganyan. And then yung mga apan agdingag mati kanta karagitoy resto bars tayo.
Ayan po. So nga, napintas sir. Napintas po na kita nga programa yun. Kaya pag nailawan ng lahat yan, siyempre malakas ng loob nating lumabas dahil maliwanag. Yes. Opo. Hindi na tayo nag-aalala na tulad nung dati. Mga 7 o'clock pa lang, 8 p.m. Nasa loob na ng bahay. Ngayon nakikita naman natin na kahit na alas 12 ng gabi, may mga naglalakad pa rin. Medyo very peaceful naman dito sa Dagupan Sentro sa ating barangay. Yes. Totoo po yan, sir. Darigi pa agbabalot pa lang. So nga, pwede tayong mag-midnight snack. Ayan po. Midnight snack. Yes. Kasi sir, kuwangay, dagiti karamihan sa mga bisita natin, syempre, nung naggapuda iti urban areas, mga cities yan, no may da dito agbirok na talaga ti apananda papanganan ti rabii apanda pagdenggan ti music pagrelaxan da ba tapno handa nga maturog na dagos na para masulit naman yung stay nila dito. So we are happy nga dito Dagupan adamat dagita nga banbanag ket sapay kumaa ta akas kinuna ni Kapitan Tatay dagiti improvements nga maaramid hantayo kumang dadadaulan kan dagiti mapapan ka gito yung resto bars natin. Disiplinain tayo ba city di bagbagi tayo tadi ko mainuman tayo mapan iti tiyan hanga mapan iti utak nga kakabsat kami no umado iti tattao nga umay mang bisita kada tayo datayo mat lang iti mabenepisyaran datayo mat lang ti agprogreso di kat hantayo ko mga iimot iimot ko na naiimot ta may nga tao mamno ko niya no jela bagbagi ti panpanunutan tag batutat ta kada agaramit ta ti gulong nga haamot ko mga rumbang. Ayan, Sir John P. Iyon. Kaya tandaan na yung mga umiinom sa gabi. Ilagay daw sa tiyan, huwag sa ulo. Oo, totoo. Ayan. Huwag lang yung ginagawang pulutan yung katabi. Okay, joke lang. So, yun po. So, soon, very soon, this December, sabi nga ni Barangay Captain Castor, kaya ba, sa gabi, it will be a walkable city na ang, di ba, ang sentro ng Tabuk, di ba? Yeah. Oh, maganda yung kapitan kasi minsan naglalakad din ako sa gabi. Ayan, may mga part na walang ilaw. So, talagang need po natin talaga yung mga lugar dito, yung mga ilaw na ganyan. Lalong-lalo na dapat to feel the spirit of Christmas, dapat may mga nakikita na tayo mga Christmas lights everywhere, di ba? Yes. Say December 3 na kasi, di ba? Ayan, pwede mabalinti ag-ikot na awan tibut-butan. Yeah. Yeah. Meron din bang lugar na alam ko noon nagpapagandaan sila ng mga street mga Christmas lights every zone of a barangay o every barangay sa isang town. So ang labas nun naging Las Vegas yung lugar. Yeah. Parang Las Vegas ano yun? Competition ba? Ginawa or ano? Ang dami, ma'am. Grabe. Ang dami mga ilaw. So ang gandang lumabas sa gabi. So hope na magagawa din po natin yan dito sa ating lugar. Di po ba, Kap? Sa bagay, meron namang programa si Engineer Ruby Peter Albert. Light a Tree. Ay, okay. Ngayon medyo naman, kaya lang kami, doon sa nakayanan lang namin, yung sa barangay hall lang, yung tree doon. Hindi namin kayang pailawan lahat yung mga puno dito sa Dagupan Sentro. Actually, sir, parang programa ng City Government din City Government din yan. Christmas na magla-light a tree every may assign niya, sir, may na-assign yata po po. Opo. And then may corresponding mga prayers yata before lighting the tree. Maganda po yan. Ijay kumayan mi. Jay apas. Dito ni nga killer highway nga kunada ipaspas nito no may kabil lagi ni Christmas si tree ka nakakwadita ipaspas na tayo iti agluhalo tapno maawan ko man by 2015 awan ko man dagiti disgrasya dito ni nga luglugar talagsipmat gamin awan ti silaw na sir kumati sumumbat dito city government lang ngem amok nga madama nga pasilawan ni Apo Mayor dito from Magsaysay to San Juan. Sir. Isut na ibagakit di namin sa meeting sir kit madama da kano nga.
Wednesday, so po. Kat iti ko lang mo, iti na ibagak tatay. Siyempre, adati like the 3 siguro mo tita nga banda. So, DJ ko no babae iti luwalo ta nga maminsan kasi na ibagayo, ma'am. No amin tayo, kat adati kakasting kapanunutan tayo, agluwalo kada agdawat, iti tulong kat mapatgan. Oo. One mga Arlene, talagang imposible kina Apo Diyos. Opo. Ayan. So, yan po mga kaibigan ang barangay Dagupan Centro. Ang lupong tagapamahala incentive award. Wow, talaga lang national award yan. So yun po si ang ating barangay captain Castro Baby Kayaba, si Engineer Domingo B. Buisho at siyempre si Ma'am Virginia. Hello po. So, yun po mga kaibigan. So, narito po ang ilang announcement mula sa ating wala kay Ma'am Sheila pala. Di ba may ma-announcement ka? Kanina pa niya ako sinesenya sa kasi may tinitignan ko kasi yung time parang may pupunta. Takpan muna natin. muna para wala na ako humingi tayo ng Christmas bonus. Christmas bonus time. 13-month pay. Oh. Tsaka, kwan na rin, regalo niya rin sa National Awardee. Wow. Kaya mag-extend. Ayan. Oo nga, pagpasensyahan na lang po ng mga tagapakinig natin kung medyo ganito yung boses ko kasi agpaparaw, nakaguyuyo ka, paipan pa natin akpan. Hindi naman halata. May tatamat eh. Yes, at saka very honored ako na yung tungkol i-update ko, yung tungkol sa nangyari kahapon. Parang ang saya-saya ko kasi ako pa yung mag-a-update na may appointed po na 26 empleyado ng city government natin. Yesterday. Nag-vote sila kahapon and we are very lucky to inform you na kasali po yung office natin, City Tourism Office, na dahil na-promote po ang ating designated tourism officer natin na si Ma'am Arlene Ojem. Wow! Yes. Clap, clap, clap. Thank you. Yes, na-promote siya. Sample. Later daw. Okay. Bilang Supervising Tourism Operation Officer and Division Head ng ating City Tourism Office under Mayor's Office pa rin po. Yes. Kasama niya si Sir Nats Nathaniel Dalanaw ng ICT, City Information Communication Technology, and of course, Sir Don Defalgi III ng Public Order and Safety Office. Yes. At saka meron po akong isang gustong i-invite sa inyo. Of course. Kung sa mga hindi ba nakakakilala sa akin, makikita niyo po ako sa concert this coming December 17. Wow. Yes. Kakanta ka? Level up. Kakanta ka o kwan, ikaw yung microphone? Kakanta ako. Since I am the secretary of the Rock Vibes Club, andun ako. Sabi ganun. Advertisement yan mo. Parang parang kasali na rin kay Kapto, kasi yung team po namin ng event nito is echoing the harmony of peace through music, which aims to promote peace and order among the people of our city while empowering the youth to showcase their God-given talents in the form of music entertainment. So it is very much in line sa napanalunan ng Dagupan Sentro. Kasi bali po yung sa yung mga grupo po, Genuine Ilocano Brotherhood, Auxiliary Sorority, and of course, the Rock Vibes Club. Come one, come all po. Maririnig niyo po yung boses ko. Makikita niyo pala yung pagmumukha ko doon. Lagay ikaw lang yung prinomote ha, hindi yan mo. Hindi. Marami pong kakanta kasi marami pong dadalo na kasi yung Rock Vibes Club po consists of maraming band po siya, 14 band, and of course the dancers. I think kasali rin po si Rene dyan, yung kasama namin sa office. Ang kwan nyo ba, yung mga kinakanta nyo tungkol lahat sa peace and unity? Yeah. Kasi showcase din natin yung mga own composition pa natin. Wow. Suggestion Yes, para kwan dapat may ang tawag dito, special number si Cap dyan. Pwede. Symbol of peace. Pwede. Peace, promoter. Idadagdag natin yan sa program natin. Yan, Siyempre naman, inaanyayahan ko na po kayo na pupunta. Dadami ang bibili ng ticket niya.
Actually po, this is open free. Ay, wow, nice. Yun nga, Kasi sana free concert siya para sa lahat. 4 p.m. po hanggang 8 p.m. siya. Saan, ma'am? Wednesday. Saan? 4 hours. Sa Tabuk People's Gymnasium po natin. December Dito. 17. Yes. Dagupan. Wednesday Maganda po yan. siya. Maganda yan. So, yeah. Wednesday, December? Ay, 17. Wednesday. December 17, Wednesday siya, Sir Janty. Akala ko, December 29. Po. Sana Hindi, makauwi yung mga bisita natin dyan. December 17. nga. So, that'll 4 be o'clock? next 4 week. po, 4 to 8 p.m. Next week, ma'am. Yeah. Talaga lang sige. Ano ba yung mga sample ng kakantahin mo? Marami. Kasi meron din yung mga composition natin na nung sa Living Anito, di ba? Yan, may Natin mga na- kalinga songs. Oo, marami silang Talaga composition na tungkol Ay, sa... so hindi lang isang kwan yan, banda. Yeah. Marami na, Marami. 14 daw, ma'am. Kasi 14 bands? 14 bands. O, bakit hindi ako kasama? Kasama ka, ma'am. Actually po kasi sa Rock Vibes is marami po kaming grupo. Siyempre, ng founder po kasi nito galing pa ng I think 1995. Tapos sa Tabuk chapter po natin is 2005 po. Kaya member Rock Vibes. member po ako since 2005 and I am the secretary. Congratulations. Clap, clap, clap. Clap, yeah. Okay. Charot. Ako na lang lagi. Sorry, akin ang mic. And of course, pinasasabi po ng PESO Office. The City Government of Tabuk through the Public Employment Service Office na yung mga naghahanap po ng trabaho. May job fair po sila sa December 12 to 13 sa Tabuk Gymnasium. December 12 and 13, 2014, job fair po. PESO, hatid po sa inyo ng City Government of Tabuk through the Public Employment Service Office. Punta na po kayo, mga naghahanap ng trabaho. Marami po. Marami po kasi hindi ko nababasahin. Babagbibigyan ako. Marami kasi. May mga kwan naman doon, may mga flyers tayo doon, and then tarpaulin siguro. Maaga-aga na lang po silang pupunta, tapos kukunin na yung mga resume, para ready na. Marami nagtatanong sa akin sa page ko, ano ba mga requirements if someone Nakalagay will go there sa job fair on December 12. I think resume. Resume. Yes. Yun lang, Kasi ma'am. hindi mo naman po kailangan ng application. Kung meron kayong mga transcript, pwede rin. Xerox. Or they will just approach Xerox. our PESO office. Oh, yeah. Para mas maganda po habang may time pa kasi bukas na. Pwede pa kayong bumisita sa PESO office. Andun po si Sir Francis at saka yung mga ibang staff. And Ma'am Lloyda. Ma'am Lloyda po. Ma'am Lloyda sa Yes. PESO. Our So PESO narinig po manager. natin na yung mga nagtatanong, marami kasi nagtatanong nag-PM sa akin sa page ko. Ayan, what will be the, ano ba yung mga requirements? Yeah, kasi nakita nila, isa ako sa model ng PESO office. Minodel ako ng PESO office, tapos nilagay doon City Tourism Office. So, syempre. Parang ikaw Balak ko nga rin, nagkakaroon. balak ko nga rin hawakan yan eh. Post ko sa page ko, kaso mas marami magla-like nun. Joke lang. Marami na kaya akong likes. Okay, once again po, yung sa natin, sa concert po natin, December 17, 4 p.m. to 8 p.m. sa Tabuk Gymnasium po. Okay. Yes. Free concert po siya, wala siyang bayad. Free. And, kaya alas Wednesday 3 pa lang, alas 2 punta na kayo para may upuan. Opo. Para Opo. dalhin nyo na po yung mga kakilala nyo, yung mga mahilig sa music po. Okay. Yes. Okay, yun po Thank mga you. kaibigan. Thank you rin. Sa mga kaibigan, yun po ang... thank you so much sa ating mga bisita. Sina Engineer Domingo Iburcio, kay Ma'am Virginia, at siyempre kay Barangay Captain ng Dagupan Centro, Castor Baby Kayaba. Salamat po, sir. Ayan. Kay smile lang Kayo si hindi sir. sa'yo, Mr. Binongor, Mr. Jante, Ma'am Arlene, at sa kanyang mga magagandang mga kasama. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo lahat. Okay. Marlene. Agyaman kami ni kamiwanan kakapsat iti panagdengagyo iti forward biyahing Tabuk ket umayda kami manen langgayan ken kadkadwaen no umay nga Biyernes. Maminsan nga biyernes. Maminsan nga Biyernes. Okay. Thank you pa sa pagiginig dito po sa Forward Biyaheng Tabuk.